umano ipinasok mo yung balota, yung iba, akala nila pag lumabas na ang resibo, parehas na, nagtali na kung ano yung laman ng balota nila at nung resibo. Pero may ibang insidente nga daw na hindi lumabas dun sa mismong resibo yung kanilang binoto. May mga insidente ba ng mga ganyang nangyari kanina dyan? So far, Marga, dito sa Cebu City, wala namang ganyang nangyari. Ang problema lang nga talaga is yung niluluwa yung kanilang mga VCM. Ang ginagawa naman nila, hindi sila umaalis, yung mga botante in particular, hindi sila umaalis hanggat hindi nila nakita. Kasi ang ginagawa nila, bago sila umalis, tinitignan nila yung resibo kung yung binoto nila ay nag-a-appear doon. So far, wala namang insidente na record o na monitor tayo dito sa buong Cebu City. Marga. Alright, Jenny, last na lang si Lorto. No? Unahin, pakilinaw, sino ang nangunguna ngayon sa pagka-mayor dyan sa Cebu? As of 8 p.m. Lord, balikan natin itong ating listahan. Nangunguna itong Vice Mayor ngayon ng Cebu City na tumatakbong mayor na si Edgar Labella, nasa 227,530. Habang itong namang si incumbent Mayor Tommy Osmeña, ang kanyang boto ay 211,004. Yun yung as of 8 p.m. tonight. Alright, maraming salamat sa iyo, Jenny Dongon. Ang Cebu is vote rich. Isa yan sa mga vote rich provinces. Sa number 1 yan sa top 25 vote rich provinces. Okay mga kapatid, inaasahan ng mga oras ngayong gabi ay matatanggap ng PPCRV ang kopya ng kanilang election returns at bukas magsisimula po ang kanilang validation kung tutugma ito sa datos ng COMELEC. Live po maaksyon mula sa Popeye Center sa Manila, si Faith Del Mundo. Faith, kamusta ang transmission rate dyan? Nabalitaan mo ba itong napakalaking problema ngayon sa pagpasok ng datos mula sa COMELEC papunta sa transparency server? Yes, Marga, Lord, nagsimula na nga or natapos na ang polling precincts at mga botohan dito sa mga polling precincts. Pero mabagal pa rin nga ang transition ng transparency server ng COMELEC. Hanggang sa mga oras na ito ay 6:05 pa rin ang fina-flash dito sa mga LED screens nila. 6:05? Yung dito sa PPCRV. Sa PPCRV, no? Dito sa atin, 6:23 tumigil. Okay, ano raw ba ang Oo, Lord, tama nga. Lord, ang sinasabi nga ng PPCRV na nakausap natin, ang kanilang executive director, ay sinasabi na yun lamang daw ang nare-receive mula sa COMELEC. Kaya hanggang sa mga oras na ito ay nag-aantay pa rin nga sila kung kailan o mag-a-update ang election returns na ipapasa ng COMELEC dito sa PPCRV. Oh, Faith, Lord, anong oras daw? Sabi nga ng PPCRV. Yes, Faith, go ahead. Yes. Sabi nga ng PPCRV kasi inaasahan mamayang gabi o kaya bukas ng umaga ay magdadatingan ng election returns. Yan ang kanilang fourth copy na ibibigay sa kanila ng COMELEC. At sa kabuuan kasi merong 8 copies yung mula sa mga balota na resibo na dun sa mga bumoto. Kaya ang mangyayari, ang fourth copy ay ipupunta or dadalhin dito sa PPCRV. Pero nga hanggang sa mga oras na ito ay inaantay pa rin nila ang election returns. Kaya inaasahan na kahit mga mamayang gabi o kaya bukas ng umaga ay magdadatingan ng election returns at hanggang sa mga oras na ito nga ay kanilang inaabangan. So ang possible daw niyan ay bukas ng umaga magsusstart ang validation at verification ng kanilang mga resulta mula sa COMELEC at mula nga dito sa PPCRV. Lord? Faith, may balita ka ba o may narinig ka ba kung mga teorya kung ano raw dahilan sa likod ng delay na pagpasok nito sa transparency server? Kasi kung dyan sa PPCRV, 6:05 pa lamang huminto, dito 6:23, at maging sa mga oras na ito ay wala pa tayong naririnig na kahit anong explanation from COMELEC o kahit sino mang kinatawan ng COMELEC. Meron ba kayong haka-haka or ano nangyayari dyan tungkol dun sa transparency survey? Yes. Marga, Lord, yun nga ang ating inaantay na sagot mula sa PPCRV. Atin yan silang sinusubukang alamin kung bakit nga ba delay na. Kasi hanggang sa mga oras ito, it's magna 9 o'clock PM na. So 6:05 pa rin ang pina-flash nila. Pero ang sabi sa amin ng PPCRV, ang COMELEC daw ang nagtatransmit sa kanila. So wala sila sa ngayong magagawa pa dahil yan ay mula sa COMELEC. So ang best daw po na makuha natin yung sagot is from the COMELEC. Marga, Lord. Alright, maraming salamat sa iyo, Faith Del Mundo. Walang magawa ang PPCRV, wala natin natatanggap pang paliwanag mula sa COMELEC.
wala rin po tayong magagawa dito sa media dahil nakasalalay lang po tayo Pare-parehas doon rin sa ang mga transparency datos. server na mula po alas 6 kanina, wala pong pumapasok na bagong datos. Wala For pa. some reason, As of tumigil po 6:23, mga kapatid. Okay, tuloy-tuloy lang po ang canvassing sa Makati. Dito, mainit ang labanan sa pagka-alkalde. Umaaksyon doon live si Marlene Alcaide. Marlene, kamusta ka ang canvassing dyan? At sino ang lamang sa oras na ito? Si Binay ba o si Binay? Nako Lord, higit 80% na nga ang natatanggap ng City of Board canvassers na mga boto mula sa iba't ibang clustered precincts dito sa Makati. Sa pagka-mayor, ang nangunguna ay si Mayor Abby Binay na nasa 156,533, Junjun Binay na nasa 85,248, Ricky Abot na nasa 19,895, Rene Bondal na nasa 3,119 at Talag Wilfredo na nasa 1,324 at yung si Love Alanzalon ay nasa 932 votes. Sa Vice Mayor naman, ang katandem ni Abby Binay na si Monique Lagdameo ang nangunguna na may 158,430 votes. At pumapangalawa ang katandem ni Junjun Binay na si Monsur de Rosario na may 91,701 votes. Sa pagkakongresista naman sa district na mahigpit ang labanan ni na dating Vice President Jejomar Binay at Kid Peña. Sa District 1 yan, nangunguna si Peña na may 59,124 votes at nakakuha naman ng 54,697 votes si dating Vice President Binay. Lamang si Kid Peña ng nasa 4,427 sa latest canvass report. Sa second district naman, nangunguna ang asawa ni Abby Binay na si Representative Luis Campos na may 81,568 votes. Sumusunod sa kanya si King Yabut na may 56,826. Para naman maalis yung mga espekulasyon, Lourdes, sa Dayaan, kanina dumating dito at nag-request ni Commissioner Greco Belhica na parte din ng COMELEC Task Force kontra vote buying na buksan yung isang clustered precinct at ikumpara yung itinatransmit at natanggap dito sa City Board of Canvassers. Pumayag naman ng COMELEC at binuksan ang isang clustered precinct at kung saan bumoto kanina si dating Vice President Binay. At tumugma naman ang mga ito at nang ikumpara nga sa resulta mula sa clustered precinct na iyon ay pareho lang yung datos na nakuha. Lord? Marlene, kanina nga kaugnay sa mga alegasyon ng Pandaraya, nakaabot rin kasi sa amin na merong mga intermittent na pagpatay ng kuryente o brownout na hindi naman daw dapat nangyayari. Kasi well, according to that report, sabay-sabay na mga barangay yung nawala ng kuryente. Totoo ba ito? Actually, nawala ng kuryente sa may Barangay Bangkal, ilang lugar sa San Isidro ang nagkaroon ng brownout, pero na-restore din daw ito. Yung tungkol kung sinadya ito, wala tayong detalye pa tungkol dyan, pero sabi ng taga Board of Canvassers, dito ay nagkaroon nga ng brownout sa mga lugar na yan kanina. Okay, Marlene, last na lang. Palinaw lang ulit, Marlene. Ilan ang lamang nung isang Binay doon sa isang Binay sa pagka-mayor? Sa pagka-mayor, balikan lang natin, nangunguna itong si Abby Binay na nasa 156,533 na sumusunod naman si Junjun Binay na nasa 85,248. Yan ay 80%, higit 80% ng mga natatanggap na boto dito sa canvassing. Lord. Alright, maraming salamat sa iyo, Marlene Alcaide, mga kapatid. Alright, sa putong ito, mga kasama po natin ang isang eksperto po sa federalism mula po sa PDP Federalism Institute na si Professor Alfred Sureta. Kasama rin natin sa pagbusisi ng mga issue ang political science professor mula naman sa University of the East na si Professor Eric De Torres. Magandang gabi, gentlemen. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa oras ninyo, sir. Medyo exciting po ngayon kasi hindi po updated yung bilangan natin. Yung results. Opo. Ito, si Professor Zureta, mukhang bumoto rin. At si Professor Eric, magandang gabi po sa inyo. Okay, katulad po niyan, at hindi po nag-update ang mga datos, okay? Ano po ang sa transparency server, okay? Ano po ang maaaring
Ibig sabihin nito, may dahilan ho ba tayo para maparaning, mga sir? Sige. Tingin ko, at the end of the day, COMELEC. It's the COMELEC's decision and consideration. Maganda rin din, malaman din natin yung buong katotohanan. Ano yung dahilan kung bakit hindi makita yung transparency, hindi na-review. Of course, may rational explanation ng COMELEC dyan. Pero sa anumang aberya, dapat maging accountable sila. And so far naman, itong buong araw at itong mga nakalipas na panahon, base sa mga nakita nating mga observations na hindi man natugunan sa mga VCM, more or less natutugunan naman nila at napapalitan naman yung mga sirang VCM. Pero yun nga sinasabi natin na canvassing stage na ngayon. So, very critical din at ako botante, syempre yung agam-agam ko, nagsisimulang mag-build up na, pero bakit ganun? Bakit hindi ko na-view yung sa transparency server? So, dapat tingin ko matugunan ng COMELEC at magbigay ng explanation ng COMELEC pagdating dito sa bagay. Bingo ang COMELEC ngayon. Prof, no? Professor Zureta, sir. Ako palagay ko naman technology side kasi ito hindi na to yung botante Opo. So, palagay ko nasanay din tayo na sa mga lalo sa social media age ngayon na instant lahat na pagkaboto, nandiyan na kaagad. Pero kung titingnan natin, mga nakaraang ilang dekada na ganitong oras, di pa natin alam kung sino yung lamang. Hindi, ngayon alam na natin at least sa certain percentage. So, palagay ko, may punto si Professor De Torres na meron talagang issue talaga sa transmission. Pero palagay ko, konting ilang oras din yan, palagay ko lilinaw din niya kung bakit medyo delay yung transmission. Kamusta po ba yung mga pinagbotohan nyo kanina, mga prof? Payapa ho ba? Smooth sailing ho ba sa inyo Sa kanina, QC, sir? okay naman sa Menu Maliches. Sa Marikina, wala namang problema. Okay. Wala rin problema. Wala rin Pero sa problema punto yung ito ba- lumalaban. Wala Dapat namang ba- problema. Walang problema. Dapat ba mabahala tayo because at the transmission pa lang at this early, I mean, medyo yung iba nasa 80% na, samantalang, Yeah. dapat May sinasabi naalala ho nga ba nila kayong na ang gantong transmission instance daw sa mga ang nakaraan? magkakaproblema. Parang first time ko na ganito kalaki ang no? Ang Yung disparity. discrepancies. Well, of course, katulad yan ng sinabi ko kanina, kung meron ng detection na ganito, technological problem or otherwise, COMELEC must be able to assure the public that, one, they're doing something about it. Kasi, hanggat walang nanggagaling dun sa ahensya na accountable na ahensya, parang mas maraming nagbi-build up na naiisip yung ating mga mamamayan. Tuloy So, ang agam-agam. so maganda Tao. dapat at this stage, kung ako COMELEC, teka, may detection na ganito, meron ng consideration na nangyayari ng problema, ma-appease yung mga tao na we're working on the men and women behind all of this. Nagtutulong-tulong para maiayos at ma-identify Tsaka kung sa ano talagang COMELEC, tulungan niyo naman si James Jimenez. Maganda pag Oo, Hindi na pa siya Hindi pa siya Kumain. Oh my God. Oo. Okay, siguro mamaya pag-usapan natin kay Professor Zureta, no? If in the name of the pushing of the transfer to federalism, if those names, no, na nangunguna, that lineup fills you with confidence, no? Pag-usapan po natin mamaya. Okay, ngayon, lamang po. Ito, isa talagang matinding sabong to. Sa Maynila, lamang ngayon, si Isko Moreno sa pagka-mayor na labanan sa Maynila. Sumunod naman po sa kanya si incumbent Mayor Joseph Estrada. Ang latest po sa canvassing, ihatid po live ni JC Cosico. JC. Yes, Lord Margot. Yes, Sir Margot, patuloy pa rin nga yung pagpasok ng mga election returns. Dito nga yan sa San Andres Sports Complex sa Maynila. As of now nga ay nasa 92% na nga itong mga boto na nai-transmit na dito sa kanilang sa canvassing area dito yan sa sports complex. As of now nga po ay may mga nakaabang rin po sa labas. Tingnan po yung mga taga-suporta ng iba't ibang kandidato na nakaantabay po sa resulta ng halalan. Ayon po sa kanilang partial and official count as of 8:30 p.m. ay nasa higit 1,300 po na clustered precincts na ang nakapag-report. Naunguna pa rin nga po si Isko Dumagoso with 323,032 votes. Pangalawa po si Erap Estrada with 188,096 votes. At pangatlo po si Alfredo Lim with 124,471 votes. At sa pagka-Vice Mayor naman po, leading po ang running mate po ni Dumagoso na si Hangil Acuña with higit 300,000 votes.
At pangalawa naman po ang running mate ni Estrada na si Amado Bagaching with over 200,000 votes. Ayon po sa Board of Canvassers ay okay naman po ang signals ngayon for the transmission, pero nagkaroon po ng mga problema doon sa mismong mga SD cards at yung mga machines na ginamit for the elections. At yun nga, as of now nga ay 8% na lamang ng mga concert precincts ang ating pong hinihintay sa mga oras na ito. Lord Marga. Okay, ulitin natin, JC, nasan ka ngayon? Diyan sa Maynila. Okay. Alright, babalikan natin si Babalikan JC natin si Cosico. JC Cosico. Pero Diyos ko, Marga, historic yan. If ever kung magtutuloy-tuloy yung ganyang trend. Tsaka medyo malaki well, napakalaki ng lamang. Okay, si Erap ay may 188,000 plus. Si Isko ay may 323,033 votes. If ever matatalo si Erap, ito ay kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan na si Erap Estrada ay matatalo sa isang halalan. Okay, si Eric De Torres ay nagtuturo sa isang university sa Maynila. I will put you on the spot, good sir. Sa tingin mo, sir, bakit? Okay, maintindihan ko yung mga 20,000, 50,000 na lamang. Pero sir, kung tuloy-tuloy ito, overwhelming statement to, sir. Oo, ako tingin ko nakikita ko kasi yung gusto ng mga tao na ng pagbabago. Una sa lahat, very challenging ang Maynila para pamahalaan. Kung kayo nag-aaral sa Maynila o nakapag-aral sa Maynila, nakapunta sa Maynila, grabe ang sitwasyon. It will take more than just a political will para maiayos ang Maynila. I mean, yun yung, at tingin ko sa mahabang panahon ng mga Manileño naghahanap ng pagbabago. At makikita rin din natin yung siguro may factor din yung age ni Isko dahil kung makikita natin dalawa niyang katunggali medyo may edad na. Tapos syempre tinitignan din Hirap lang maglakad, may edad na. Yun, syempre mag-ifa-factor in mo rin din diyan yung pag-house to house. Opo. 'Di ba yung init ngayon sa pangangampanya. So, lahat yun may interplay dun sa manner ng kung paano mo i-approach yung buong sistema ng kampanya mo. Plus the fact that, people are looking actually for an alternative, fresh ideas, at yun, nakikita din naman nila yung track record din naman kahit paano ni Isko Moreno na nagsilbi din naman na vice mayor at nahinog na rin din naman ang panahon sa pagsisilbi niya sa mga Manila. Tsaka tagal naman, nagsaga ng mga... At saka naging tayo. Professor Zureta, sir. Nire-reflect dito yung mga unang pre-election surveys na talagang sa lahat ng survey na yan for every quarter, talagang si Isko talaga yung lamang. Pero sir, laki nito Laki. Pero kasi yung sinasabi nila, Professor, di ba, nakaka-identify kasi yung mga Manileño sa pinanggalingan ng isang Isko Moreno as opposed to saan ang galing ang isang Erap Estrada. Di Bakit? umano, and it influences the way they vote. Mas malapit din naman mitolohiya ng era pa. Yes, sir. Kasi, si Isko in particular, actually, nung unang tumakbo yan, medyo may issue rin kasi sino ba talagang taga Maynila. Nung unang run niya, nung kasabay niya sa era, kasi yun ang diskurso ni Isko, talagang taga Maynila siya. Kaya ngayon, ito na yung pagkakataon talagang yung switch, transition talaga. Hindi surprising yung landslide niya. Kasi 8% lang yata, so I think it's assured na, more or less. Kasi sinasabi nila, parang kanya-kanyang teritoryo yan. Pag sila Isko, yung area ng mga Tondo, yan dyan siya malakas. Pag area ka naman ang pupunta ng mga Santa Mesa na, Yan na yung Erap parang na yan. may Erap. Ito yung mga parte na malapit sa San Juan. San Juan. San Juan area. So, Nako, The boundary. Professor, sa San Juan, medyo iba. Yeah. oo, Parang pareho din ang kwento. medyo kapanapanabik din ng Maraming mga maraming yun mga transition no? Yung patapos na, yung mga may challenge. Doon mo talaga makikita na medyo inagusto ng mga botante ng isang pinunong na yung pagbabago talaga. Doon nila nakikita na they really want that change. siguro magfa-factor in din yung performance. Opo. Lalo na pagdating sa Metro Manila, ang mga taga Metro Manila, they're very particular about the performance of their local chief executives. At doon nasusukat na nila based dun sa performance yung gusto ka nila o iboboto ka ba nila sa susunod na election. Kaya yun, nagkakaroon na ng standard. At naniniwala ako na matatalino at mahuhusay na rin din pumili ang ating mga botante din. Okay, sa mga kabubukas lang po ng telebisyon, sa mga kalilipat lang po ng channel, paano po natin si Professor Eric De Torres ng University of the East at si Professor
Alfred Sureta ng PDP Institute for Federalism. Sir, paki-explain lang sir kung ano po yung PDP Institute for Federalism, sir. Yung Federalism Institute, ginawa ito bilang pagtugon doon sa isang campaign promise si President Duterte, yung pagbabago ng ating saligang batas. Nag-lead to doon sa pag-form ng Constitutional Commission, na Consultative Committee, na nagbigay ng draft, at ito ngayon yung iikot namin sa mga komunidad. Kaya medyo importante yung midterm election para din sa amin, kasi dito namin makikita yung talagang susuporta, kasi sa House, medyo merong suporta kahit papano. Pwede natin masabi na merong diskurso ng charter change sa House. Pero sa Senado, lalo na itong huling Senado, medyo divided yung Senado. Ngayon, kung papalarin at manalo ang karamihan ng kandidatong administrasyon, mas may malaking chance siguro mabago yung saligang batas natin at magawa yung profit objective. Sinatsani nyo talaga per pangalan, sir, no? Ito ba ay... Okay, so halos lahat naman po ng mga hugpong ay pro. Tama ho ba? More or less. Pero ang I think ang magiging dulong challenge talaga rito ay yung nagkampanya sila ngayon, pag upo nila, will they keep the province? Kasi Will alam they be natin, able to carry it out? kasi po yung Senado po, kasi madaming senador sila, ano po ito while may coalition ng administration at opposition, these are 24 individually elected politicians, and they behave as 24 individual politicians when they are there in the Senate. So, Sabi nga raw, 24 individual republics. yeah, that's true. Kaya critical dito yung ground support na i-remind sila, uy, ito po yung mga promises nyo. Kaya hindi po namin sila bibitawan. Babalikan po namin sila dun sa mga campaign promises. Parang nakakatakot pa yung babalikan namin. Kasi po, sa totoo po sa community, sa mga grassroots organization nationwide, meron po talagang kahit papaano, may level po ng suporta sa mga tao. Kasi na-associate ito doon sa kampanya ng presidente natin noong 2016. Tama ho ba yung kasama niya dati si Ginoong Jonathan Malaya ay Undersecretary na po siya. Undersecretary po. Siya po yung head ng PDP. DILG po, tama? DILG po. DILG. So may isang pro-federalism key person din po na ASEC din po sa DILG ngayon. So medyo may in-expect Yeah, pa so kayong po, grounds, actually ngayon po ang gobyerno nasa proseso po siya na pagkaroon ng national consultation sa mga, hindi lang po sa mga stakeholder, pati po sa mga government agencies. So umiikot po yun. Okay, sino po sa mga incumbent, okay, yung maiiwan po ngayon, ang tinitingnan yung medyo tinik sa lalamunan ng federalism? Speaking Lacson po ba? Medyo neutral po siya dyan. Neutral po. Pero definitely po, yung mga member ng Liberal Party, they have made a position that they are against immediate charter change, which is actually quite ironic kung titingnan. Lalo ba yung opposition candidates natin? Opo. Because kung sumama sila doon sa shift, mas madaling manalo sa Senado sa proposal kasi po regional na lang po ang proposal namin na tatakbo na lang sa level ng hindi po national. Opo. Mas matipid, mas madali sana. Pero siyempre, iba pong posisyon nila. Pero sinasabi nila maaari pang mag-iba yan. There might be a shift because come 2022, itong mga bagong na-elect na ito, pwedeng mag-iba ng isusulong na pangsariling Totoo po yan. Kasi po, hindi naman po I-deliver natatago yan. na may mga presidential ambitions po yung iba sa kanila. Kaya critical po para po doon sa institution din na talaga pong tutukan kung sino yung mga... that will actually carry out the two-thirds. Okay, yan yung isang paksa ng isang analysis sa isang pahayagan kahapon, Professor Eric. Sabi daw na hindi porke ito ay mga kaalyado ng Pangulo, ibig sabihin ay easy sailing na lang ang mga agenda ng Pangulo. Kasi for all you know, ang second half lagi ng term, lalong-lalo towards the end, ay ang hirap i-associate sa presidente yung term. No? Pero magiging lame duck yung Pangulo dahil last term na yan, ay kahit kaya ho ba, tingin nyo, Professor Eric, na dalhin ng mataas na popularity rating ng Pangulo, kunyari, itong mga senador hanggang sa Matapos ng last term. o sa end ng term. Actually, ito yung magandang pag-aralan Kasi kung mapapansin natin, magandang i-measure yung endorsement capacity ng Pangulo. Kasi kung mapapansin natin, ang dami niyang kandidato, hindi lang kandidato, maski even party list na kanyang sinusuportahan. So, magandang gawing assessment. Kasi pag sa TV, sa ad, medyo may tinataas siya ng kamay, may endorso siya. So, magandang tignan yung bang kanyang mga inendorso, nanalo ba? Yan. Yung bang kanyang mga sinuportahan, naipasok rin din. So, yun yung after nito, yun yung magandang tignan. Kasi it will also be a measure of
what will be the next 3 years of his administration. And I think what is also critical is to push for the much needed reforms na kinakailangan niya. So, nabanggit ni Professor Soreta kanina is yung campaign promise niya na about shift towards a unitary to a federal form of law. So, isa ito sa mga campaign promise niya aside from the war on drugs. So, ito yung inaabangan ng mga tao rin din, and at the same time sa hanay naming mga analyst is may sapat bang panahon? Kasi kung pag-uusapan natin yung issue patungkol sa pagpapalit ng saligang batas, may time element kang tinitignan. At sa 3 taon, kung ako ang tansya nga namin, kung hindi ma-agenda ito at mapag-usapan sa susunod na SONA, medyo mahihirapan siyang i-push. But then again, marami pang pwedeng mangyari. At kung lumusot man yung super majority na ika nga pinupush nila na ma-predict nila, ako anything can happen. And it's also the willingness ng ating mga kababayan na kung nais talaga nilang magpalit at maamyendahan ang ating saligang batas. Professor Soreta, parang pero seryosong tanong po to. Alam ko pinag-aralan po ninyo yung federalismo, ang ins and outs po niyan, matinding analysis ang ginagawa nyo dyan. Pero sa tingin nyo, gaano kalaki yung epekto o may epekto nga ba yung kumalat na Pepe Dede video? Yung isang Medyo dating malalim na taga-Malacanang. tanong yan, mga kaibigan. Seryoso po, sir. Well, actually, doon sa kampanya, may mga merong federalism song actually. Kasi purpose syempre ng messaging is to get, get people To actually know about to get a relationship. But Hindi po ito yung narinig natin. hindi. May federalism song talaga. Surprisingly, when you go down, kasi may mga survey to Diba yung survey parati sinasabi, medyo malaki porsyento ng mga hindi suporta. Pero pag tinignan mo yung lalim ng tanong, the reason why mayroong hindi suporta, hindi tinanong kung naintindihan ba nila. Hindi nila Kung naiintindihan kasi. na-analyze ba nila, yun yung ginagawa ngayon ng institusyon na parang okay, wag muna tayo doon sa to get them on board. Pero ito muna yung ipaalam sa kanila kung ano yan. Tawag namin yung Federalism 101 Ano ba to? Ano To actually get them to understand what Kasi federalism parang ang is. sense namin, once meron na silang background, kasi ngayon lang nangyari ito yung may debate sa konstitusyon. Kasi yung huling konstitusyon natin, yung 1987, walang debate sa forma niya. Yes or no lang. Ngayon lang nagkaroon ng debate na ito yung mangyari sa bagong konstitusyon. Okay, Marga. Tanong. Okay mga kapatid, kasama po rin po natin si Professor Alfred Soreta ng PDP Institute for Federalism at si Professor Eric De Torre ng University of the East. Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage ng News 5 para sa 2019 midterm elections. Huwag po kayong bibitiw para sa latest na bilangan. Simula na naman ng isang bagong umaga.